Naintindihan niyo po lahat? Yan. O, taas ang kamay ng, ang gustong magkaroon ng, gusto tawag dito, makatry. Taas ang kamay. Sige po, gusto makatry para malaman, kagad natin malaman at mabilang. Sino gusto makatry? Yan. So, dyan po yung bilihan sa gilid, ha? Ayan. Sabi mo, Diyos ko, kala ko na libre. By the way, ako po si Chris Puntanar. Ang trabaho ko po is yung tinatawag natin na business opportunity, yung pagkakakitaan. Kung paano magkaroon ng extra income. No? Tulad nyo, last 2006, nung na-invite po ako dito. So, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 6 years na po ako dito sa kumpanya na to. No po? Kasi baka may nagtanong, Chris, maganda ba yung AIM Global? Ang sasabihin ko po, ako po 6 years na rito. Bakit ko po sinasabi yung 6 years? Kasi kung pangit po ito, baka wala pang 1 year, wala na po ako. Tama po ba? Kaya, so ganun lang po yun. Kasi magiging bias naman ako kung sasabihin ko sa inyong yung mga, maganda. Siyempre, nandito ako. Tama po ba? Oo. Kahit anong pangit na isang kumpanya, hindi ka tatagal dyan. Tama po ba? O, yan. So, ganun lang siya. So, sa mga first-timer, maganda po ito, especially kung gagawin niya siya, mag-i-start kayo as part-time. Sino po dito yung mga may trabaho? Taas ang kamay. Yan. So, maganda to pang part-time. Kasi ako dati, empleyado rin ako dati, no? Sino nga ulit mga first time? Taas nga yung kamay, yung first time. Saan po kayo nag-work? Hindi ka nag-work. Kayo, sir, nag-work din? Saan po kayo nag-work? Sa hotel. Anong klaseng hotel ba yan? Kasi, baka mamaya kung saan ako nagpupunta, makakilala mo ako, di ba? At least, maiwasan ko lang yung hotel na yan. Okay lang malaman kung saan hotel kayo, sir? Nice hotel. Hindi ko talaga... kayo, pumunta kayo dyan, ha? Pero ako, hindi, ha? Anong branch ka, sir? Saan? Sa crossing. Buti na lang, hindi ako nagagawi dyan, no? Malayo sa amin yan. Palakpakan natin si sir, no? Sino nag-invite sa inyo, sir? Wala kayong pasok ngayon? Wala pa. Wala ba kayo nakikita mga may sasakyan doon? Nakalagay, AIM Global? Tandaan nyo, sir, ha? Tapos i-text nyo sa amin, ha? Videohan nyo. So, ako, dati, na-invite din ako. Nung in-invite po ako dito, ang sinabi sa akin, Chris, gusto ba ng extra income? Yan yung offer kagad sa akin nung nag-invite sa phone. So, sabi ko naman, wala naman tumatanggi sa extra income. Tama ba? So, parang ang pangit naman, sasabihin ko ayoko. Di, syempre, normally, alam niya na yung sagot ko. Oo. Sabi ko, syempre naman, gusto ko ng extra income. Sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng time, kita tayo sa ganitong araw, ganitong oras, tapos ipakita ko sa iyo yung pwede mong pagkakitaan. Sabi ko, ang problema ko, gusto ko magkaroon ng extra income. Ang problema ko, wala naman akong time. So, ito yung problema ng marami. Tama mo ba? Sabi niya sa akin, Chris, mali yung mindset mo. Sabi sa akin, ganun nung nag-invite. Sabi ko, antipati ko naman to nag-invite na to. Tama ba? Sabi ko sa kanya, bakit naman mali yung mindset ko? Tanong, sabi niya sa akin, ilan taon ka na dyan? Sabi ko, matagal na. Sinabi ko yung taon, kung ilang taon na ako nagtatrabaho. So sabi niya gano'n, yumaman ka na. Hindi. Sige, imagine mo, naubos yung time mo, hindi ka naman yumayaman. Sabi ko, loko to ha. Di ba? Alam mo yung parang, sabi niya gano'n, anong position mo ngayon? Medyo nagyabang na ako kasi maganda-ganda position ko. Sabi ko, manager po ako. Sabi ko sa kanya gano'n, manager ka nga, marami kang pera. Sabi ko, yung kumpanya namin, maraming pera, bakit? Sumagot na ako, napahiya na ako Tama ba? Ayoko lunukin yung pride ko. Tama, mali? Sabi ko gano'n. Sabi niya gano'n, Chris, sabi niya gano'n, ang posisyon, hindi yan maipamamana sa pamilya mo. Sabi niya sa akin, sabi ko, na-realize ko, oo nga, no? Sabi niya, pag ikaw namatay at nagkaanak, hindi pwedeng ipapamana mo yung pagiging manager mo sa anak mo. Pag namatay ka o tumanda ka, kukuha sila ng bago, mas agresibo, mas bata, at mas magaling sa'yo, at mas gwapo sa'yo. Sabi ko, pwede, at least, di ba? Naramdaman ko, na-appreciate niya ako. So sabi ko, sabi ko, ganun nga. Sabi ko, ganun. Pero sabi ko, sir, sabi ko kasi sa kanya, sir, ang maganda kasi sa position ko, stable na yung kinikita ko. Sabi niya, hindi ko naman tinatanong kung stable Ang ayoko nga sa lahat, stable yung income. Kasi maraming Pinoy, ang mindset, di ba, stable ang income? Sabi ko, hindi, mabuti ang stable ang income. Sabi niya, sige, tingnan ko. Nung January, magkano ang sinahod mo? Ang sahod ko po kasi 18,000 pesos per month. That's January. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, 18,000. Sabi ko, okay nga. Sabi niya, February, magkano ang sinahod mo? 18,000.
Wala naman ako absent, bawal umabsent ang boss. Tama po ba? Ang manager, ang absent, medyo babawiin mo yan. Ha? Sabi ko, sige, March, magkano sahod mo? 18. Sabi ko, okay pala yan April, sabi ko, 18. Sabi ko sa kanya, per month pa rin. Sabi niya, kita mo? 4 na buwan na, hindi nagbabago, stable talaga. Sabi ko, Di ba, masipag ka? Sabi ko gano'n. Subukan mo magsipag pa ng todo. Doblehin mo yung sipag mo. Sinipagan, sabi ko, nagsipag ka ba nung ganito? Doblehin mo yung sipag mo, April, May. Tama ba, May? Susunod. Doblehin mo yung sipag mo nung April. Magkano sahod mo, Chris? Tinanong niya ako. Siyempre, magbabago pa ba yan? 18. Kita mo, stable talaga? Linisin mo yung kabilang kalye nyo. Magkano sahod mo? 18 pa rin. Magpagulong-gulong ka dyan. Magkano sahod mo? 18 pa rin. So, talagang stable yan. Tanong, yayaman ka, Chris? Yun lang, sabi kong ganon. Kasi ang hinanap mo, Chris, sabi niya ganon, paano kaya yaman ang hinanap mo? Stable. Hindi mo naman hinanap yung kita na magpapaasenso sa'yo. May punto ba siya? Yes. Alam mo, sabi kong ganon sa sarili ko, mukhang kinakain ko na yung sarili ko. Sabi kong ganon. Sabi ko, mukhang inaapi na ako. Sabi kong ganon, wag mo na, sa isip ko, wag mo na ako offense, pupunta na lang ako. Sabi ko sa kanya, sige, punta na lang ako, gagawa na lang ako ng paraan. Si Sir, kinuha niya yung day off niya. Tama ba? Ako, ginawa ko, nag-leave po ako. Kasi kailangan magli-leave ka Kasi walang day off talaga yung position ko. Sabi ko, Sir, ganyan. O sige, pinayagan. Umattend ako ng seminar. Pagdating ko ng seminar, ganito yung klase ng seminar. Sabi nung sa seminar, papasok, medyo late kami. 1,000,000! Sabi ko, patay. Sabi ko, ano to? 2,000,000! Sabi ko, patay na. Sino gustong yumaman? Nagsisigawan yung mga tao. Sabi ko, patay na to. Ano to nang puntahan kong kulto? Sabi ko, tinitingnan ko, wala akong choice. Tama po ba? Yung sabi kong gano'n, pinagbigyan ko na, umabsent na ako, wala na akong upo. Pag-upo ko, nagpakilala yung speaker, pinakita yung products, nadismaya po ako. Personally, nadismaya ako. Bakit ako nadismaya? Computer graduate ako, may advantage ako sa computer, tapos ang pinakita food supplement. Tama po ba? Sabi ko, yung mga pampapayat, maputi, sabi ko, Diyos ko, paano ko yayaman? Tama ba? Ilang bilbil ang kailangan kong computein, ilang kili-kiling maiitim, tama ba? Ilang singit na kailangan ko i-check para yumaman ako. Tama po ba? So sabi ko, medyo malabo yata. So meaning, pumasok po ako sa seminar room ng close-minded po ako. Sa madalit salita, pumasok ako, naka-mindset na ako na ayoko yung ginagawang seminar. Tama po ba? Sumunod na speaker, tinawag ulit. Sumunod na speaker, kitaan daw. Dito, pwede kang kumita ng ganito. Pwede kang maging milyonaryo. Sabi ko, Diyos ko, ang sipag ko. Sabi ko, ang galing ko. Sabi ko, yung talent ko. Sabi ko, never ako. Sabi ko, imposible talaga. Sa hirap ng buhay niya, imposible yumaman. Sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, gano'n, niloloko lang ako ng taong to. Sabi ko, gano'n. Tapos, biglang nagsabi siya, ganito po. Wala na. Baliw na rin ako. Bakit? Kinain ko na yung pride ko, may sasakyan siya, ako wala Tama po ba? Sabi ko lang yan itong speaker na to, ganito lang, tapos grabe. Nagsisigaw lang, kumita na ng malaki. Kaya ko rin kayang sumigaw. So yun na po, yung nangyari. Now, after ng seminar, sa madalit salita, sabihin ko na po sa inyo, nag-join ako, hindi? Hindi po ako nag-join sa madalit salita. Bakit po? Na-hype po ako, pero nandun pa rin sa isip ko yung duda. Nagdududa pa rin ako na, pwede bang kumita talaga ng ganong kalaki? Kasi, ang ini-explain sa akin, pwede kang kumita ng at least 1 million, hindi at least pwede kang kumita ng 1 million pesos per month. Parang nakakalaglag pa nga. Ang alam ko sa 1 million per month, kailangan mong tayaan ng maraming beses sa loto yan. Tama po ba? Kung a-attend ka sa Wawawi, ilang pila yung a-attinan mo. Tama po ba? Ilang bingo yung a-attinan mo bago ka manalo ng 1 million. Tama po ba? So sabi ko parang suntok sa buhay niya, sabi ko parang napakadali niya sabihin, pero parang kako sa iisip-isip ko, sa katotohanan ng buhay, mahirap gawin. Tama po ba? So sa madalit salita, hindi po ako na-convince. Pero na-appreciate ko yung seminar. Alam niyo, naramdaman nung nag-invite na hindi po ako na-convince. Naramdaman niya, pag pinakawalan niya ako, hindi na ako magpapakita uli. Maliwanag po ba? Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Yan ba yun? Yung mga ganyan, yung mga tipong pag pinakawalan niyo, hindi na magpapakita muli. Yan, ha? So, nung naramdaman nung invite ko, na sabi niya, mukhang hindi na-convince, Sabi niya, Chris, mag-coffee muna tayo. So, nag-coffee po kami. Nag-start kaming mag-coffee. Natapos kasi yung seminar. Buti nga ngayon, medyo maaga. Noong time na yon, natapos kami 10 p.m. yung seminar. Ganyan po. Yung mamaya, 10 p.m. yata matatapos yan Yung,
Hindi ngayon, ha, yung mamayang susunod. Baka mamaya mag-uwian kayo bigla, ha. Ano lang tayo, dapat alas 5, siguro kaya natin to mga 5:30 tapos ako. Maliwanag, ha? Okay lang ba sa inyo yun? Ayan, ha, 5:30 ng maga, ha. Ayan. Joke, ha. Nag-start kami mag-coffee, 11 p.m. Alam niyo po ba kung ano oras kami natapos? 3 a.m. ng madaling araw. Sabi ko, wala, matindi. Alam niyo po ba, after ng 3 a.m. na yan, nabuang po ako. Hindi ako makatulog. Pag uwi ko ng bahay, 4 a.m. 4 a.m. yung uwi ko ng bahay, alas 5, kailangan ko gumising kasi papasok ako. Pero nung time na yun, hindi na ako natulog kasi hype na hype ako. Alam mo yung power na power, parang nagising yung natutulog mong pangarap. Ang tanong ngayon, ano yung in-explain sa iyo nung tao na yon? At sino ba yung tao nag-explain na yon? Yung taong nag-invite sa akin na hindi po ako pinakawalan ng pangalan po, Dr. Eduardo Cabantog. So, kilala nyo na. Pag hindi pa ako na-convince, ewan ko na lang. Tama ba? So, kasi it's churchmate ko kasi siya. So, sabi niya sa akin, tignan mo lang, alam niyo po, alas 3 ng madaling araw nung binitawan niya ako, parang hindi ako makatulog, parang hindi ako puyat, parang hindi ako pagod. Talagang sabi ko, hindi ko pwedeng hindi pakawalan. Ang tanong, ano yung in-explain sa akin ni Doc? Pakita ko po sa inyo. Dalawang paraan daw kung paano tayo gumagawa ng pera dito sa Pilipinas. Dito muna sa Pilipinas, huwag na tayo lumayo. Ha? Dito sa Pilipinas. Dalawang paraan. Pagka-graduate sa school, sino yung mga estudyante rito? Taas ang kamay. Yan, konti yung nagtaas ng kamay. Sino yung mga naging estudyante dito? Taas ang kamay. Sige. Kahit kindergarten, sige lang, magtaas lang. Ang importante, nakaranas mag-school. Sige po. Yung iba, hindi nyo inabutan? Nag-school ba kayo? Ayan. Okay, ha? Ang tanong ngayon sa mga estudyante at mga naging estudyante, pagka-graduate ng school, ano ang unang-unang option? Pagka-graduate sa school ng college? Maghanap ng trabaho, mag-empleyado. Ang tanong, bakit? Para kumita ng pera. Tama po ba? Yung isa naman ang option is magnegosyo. Tama po ba? Pag may kapital o may konting kapital, magninegosyo. Tama po ba? Ang tanong, bakit hindi nagninegosyo? Walang pera. Ulitin ko ang tanong, ha? Bakit employment yung unang hinahanap natin? Para kumita ng pera. Pag ayan lang sagot nyo, ibig sabihin, mas maraming pera ang empleyado kaysa sa negosyante. Kasi mas kumikita to ng pera eh. Tama po ba? May sumagot kanina, sabi niya, yes, mas kumikita to ng pera kaysa dito. Tama po ba? Kaya mas maraming sasakyan nito kaysa dito. Tama po ba? Mas malalaki ang bahay nito kaysa dito. Tama po ba? Ang tanong, uulitin ko yung tanong, bakit employment yung una nating hinahanap? Walang tama, walang maling sagot, huwag kayo matakot. Para ma-realize nyo lang, bakit ba ito yung hinahanap natin? Sige po, sa mga first time lang. Para magkaroon ng pera. Kasi sa negosyo walang pera eh. Tama po ba? Wala mga taong to, wala mga palaboy na to, itong mga tao na to. Kawawa itong mga tao to, walang pera. Tama po ba? Hindi. Ay, sige, papasok. Ma'am, sige. Ay, walang ano ha. Okay lang yan, magkakatuwaan lang tayo. Sige ma'am, ano po yung sagot niyo po? Sige po. Yan. Palakpakan natin sa... Yan. Pag sinabi... babalik ako kay ma'am. Ma'am, ano po name niyo, ma'am? Mami, ha? Tita na lang tawag ko sa inyo o ate. Ayan, ha? Ma'am Alice. Ma'am din, bumagsak eh, no? O ma'am Alice, pag sinabi bang negosyo, ano unang kailangan? Si ma'am Alice lang. Kapital. Yan. Pag sinabing kapital, ano unang kailangan? Pera. Tama po ba? Sagot kayo. Tama po ba? Ano unang kailangan sa kapital? Pera. Mali. Idea po. Pangalawa lang ang pera. Maraming Pinoy, ang akala nila pera ang una. Ano ginagawa ng Pinoy? This is the traditional way na ginagawa ng Pinoy. Papangakuan yung pamilya. Anak, mga asawa. Bayan, nasasabi ko. Pupunta muna ako ng ibang bansa, magtatrabaho ako at mag-iipon ako ng pera. Tama, mali? Yung binibitawan sa atin eh. Para pag makaipon ako, uwi ako ng Pilipinas, magninegosyo tayo. Tama ba? At magbago ang buhay natin. Tama ba? Nagtrabaho na ilang taon, pag uwi ng Pilipinas, may pera, wala. Hindi, karamihan meron.
Sabi nga, maliit lang. Hindi ko naman tinanong kung maliit o malaki. Tama ba? Ang sinabi ko, na umuwi ng Pilipinas, merong dalang pera. Tama po ba? Either 10,000 yan, 20,000 yan, wala tayong pakialam doon. Basta meron siyang inuwing pera. Tama po ba? Oh, pero bibihira yung nag-uuwi ng 10,000 ha. Karamihan meron talagang ipon pag uwi. Mga minimum yan, may 50,000. Gaya kasi bakit ko alam, mostly ng family ko, mga tsahin ko, mga upper na kamag-anak ko, mga talaga abroad yumaman. No po, ito ngayon yung question. Pag uwi ng Pilipinas, may dalang pera, karamihan po ba nagninegosyo? Ano ginagawa? Bibili ng flat screen, malalaking TV, refrigerator. Tama po ba? Mga bago sa bahay. Tama po ba? Papakain dito, syempre, mayabang galing abroad eh. Tama ba? Mataas ang ere niya. Tama, mali? Syempre, galing abroad. Oh, bigay dito, bigay dyan. Tama po ba? Pag piyesta, pakain ng todo. Pag birthday, talagang todo max. Tama po ba? Ang mga kamag-anak, pasalubong dito, pasalubong doon. Pagtapos ng ilang buwan, kamusta na? Wala na ng pera. Pag wala ng pera, ano uli gagawin? Babalik ulit doon, pangangakuan yung pamilya. Ilang beses natin nakita yung ganyang picture eh. Tama po ba? Ang tanong, may pera yun, wala? Meron. Tama ba? Ba't hindi nagnegosyo? Alam natin, ito yung unang kailangan. Yes, walang idea. Bakit employment ang una natin pinapasok? Kasi walang idea sa... Yun yung dahilan. Kasi pag pinagsabi natin kapital lang at pera lang, ang tanong, pag ikaw ba nag-empleyado, walang kapital na pera? Marami ako na-interview, ang dami di ba? Yung naghahanap pa lang ng trabaho araw-araw, magkano na ang kapital? Pamasahe, pagkain. Tama po ba? Pag natanggap ka, requirements pa. Tama po ba? Sabi, maliit lang yun. Ang negosyo po, alam niyo po bang hindi naman pinagbabasehan kung gaano kalaki yung pera? Bibigyan ko kayo ng konting tip. Merong nagkaroon ng segment ang Balitang K. Alam niyo yung Balitang K? Ang host dyan si Jessica Soho. Tama po ba? Hinitignan ko lang kung nanonood kayo. Siyempre si Corina. Meron sumagot, oo, gumanon. Halatang di nanonood. Sabi niya, oo, talaga nakikinig siya, attentive, no? Ang host dyan, si Corina Sanchez. Meron siyang pinicture dyan, isang matanda, naging milyonarya. Pero alam niyo po ba kung saan siya nag-start? Sa 5 piso lang. Sa 5 piso lang siya nag-start mag-business sa halagang 5 piso. Pero after a year and a year, naging milyonarya siya. Ang tanong ngayon, Chris, paano niya nagawa yun? Tama ba? Kasi nagkaroon siya ng idea. Anong negosyo ginawa niya? Yung 5 piso niya, binili niya ng squash. Ano sa Tagalog ng squash? Ayun, kalabasa. So, inugasan yung kalabasa, hiniwa niya, yung 5 piso ha. Hiniwa niya, tapos kinatkat niya, tapos binenta niya sa kapit. Baka mamaya pumunta kayo walang maiwan kayo na nag-invite sa inyo eh. Tama ba? Ang tanong, pwede ba kayo maging milyonaryo din? Depende sa idea na meron kayo ngayon. Tama po ba? Kasi it's not how, sabi nung mentor ko, ang pagyaman, hindi sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa laman ng kanyang pag-iisip. Tama ba? Ang tanong, bakit employment? Chris, gusto niyo malaman yung sagot? The reason why bakit employment, kasi meron tinatawag dito na security income. At sa negosyo, walang security income. Ang Pinoy masyadong sigurista. Tama ba? Subukan mo, aling nena, magnegosyo tayo. Ayoko nga, Chris! Bakit? Baka malugi. Sabi ko talagang malulugi. Bakit, Chris? Hindi pa tayo nag-i-start. Usapan pa lang, lugi na. Tama po ba? Hindi mo nga tinanong kung magkano ang kitaan. Tama ba? Kung paano yung paraan. Tama, mali. Yan. Bakit dito? Sigurista ang Pinoy eh. Dito walang lugi. Tama ba? Basta natanggap ka, trabaho ka lang araw-araw. Tama ba? Trabaho araw-araw, tatanggap ka ng 15. Tama, mali? Trabaho araw-araw, tatanggap ka ng katapusan. Tama ba? Tuwing 15 at katapusan. Tama ba? Trabaho ng trabaho, 15 katapusan. 15 katapusan. 1 taon ka ng 15 katapusan, may nagbabago ba? 5 years ng 15 katapusan, may nagbabago ba? 10 years ng 15 katapusan, may nagbabago ba? May kilala ko, yung tito ko, 30 years nang nasa serbisyo, 15 katapusan, may nagbabago ba? Meron yung edad, hindi nyo lang napapansin. Tama ba? Tama ba? At ito yung dapat natin tanggapin. At habang umaangat ang edad natin, ang opportunity bumababa. Tama ba? Sabi nung iba, hindi totoo yan. Try nyo. 45 years old o 50 years old, kinatanggap pa ba na crew sa Jollibee?
Good morning. Huh? Yung nagmamap, oh. Baka pag ikaw yung kumakain, sir, ako na po, naawa ako eh. Baka maawa sa inyo yan, tama ba? Tanong, lumiliit ba ang opportunity pag tumataas yung edad? Yes. May kaibigan nga ako, sabi niya, Chris, wala na akong choice, kailangan ko na pumasok sa negosyo mo. Sabi ko, bakit? 35 na ako, wala nang tatanggap sa trabaho sa akin. Sabi ko, at least, na-realize mo yan. Sabi niya, hindi ko na-realize, kailangan ko lang talagang tanggapin. 35 na eh, tama ba? O, yan ha. Nagigets mo ba to? O pa ang itsura niya, si Robert Kiyosaki. Kilala niyo si Robert Kiyosaki? Isang financial expert, siya yung nagsulat ng Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrant, at marami pang investment kung paano kaya yaman. Sabi ni Robert Kiyosaki, pag ganito daw yung buhay mo, ang hinahalin tulad daw niya yan sa isang rat race. Alam niyo yung rat race? Alam niyo yung rat? Alam niyo yung race? Ayan, at least malinaw ba? May mapaisip pa kayo eh ha. Ano yung rat race? Ganito yung itsura niya. Ito yung wheel, ito yung daga, tatakbo yung daga, iikot yung wheel. Tama ba? Pag tumakbo yung daga, iikot yung wheel. Makakalis ba yung daga? Sagot kayo ng malakas ha. Bibilisan niya, times 2 yung bilis. Makakalis ba siya? Times 5, makakalis. Times 100, makakalis. So, hindi makaalis. So, parang ganito din, oh. Aking katapusan, ilang taon ang aking katapusan, hindi makaalis. Sa aking katapusan. Sabi nung iba, oo nga, no. Paano nangyari yan? Pamali ko. Tama ba? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, yan lang yung diagram. Tama ba? Sa baka sasabihin ng iba, Chris, siguro may galit ka lang sa employment. Wala pong galit sa employment. The point is, na-realize ko lang. Tama ba? Sabi ng iba, Chris, income eh. Dagdag income. Hindi naman namin sinabing bawas income eh. Tama ba? O, kumikita ka ng 10,000 sa employment. Tapos, dagdagan mo ng negosyo, 10,000 din. Malaki bang tulong yan? Yes. Tama ba? Ganyan yung dati sa akin, 18,000 pesos per month. Then, after ilang months, ang nangyari sa akin dito, 120,000 per month. Ano nangyari? Totoo yung sabi ng mentor ko, full-time on your job, part-time on your fortune. Tama po ba? So, dito ba may ipon ako? Dito may ipon ako? Yes. That's why after ilang months, nag-resign din ako. Tama ba? Ibig mo sabihin, Chris, magre-resign din kami? Bahala na kayo mag-isip. 120 nga to part-time eh. Tama ba? Ito, full-time, ayaw magbago. Tama ba? Yun yung advice ko. Gawin nyo yung business na to. Try nyo, subukan nyo to. Pag nag-120 kayo, mag-isip kayo. Tama po ba? Kahit naman siguro bata, may isip naman kung ano dapat gawin. Tama ba? 10 hours mong ginagawa. Ito, 2 hours to 3 hours. Tama po ba? Medyo dapat pag-isipan maigi. Tama ba? Ba't umuunga? Huwag yun. Tama ba? So sabi ko sa boss ko, boss, nagpaalam po ako. Boss, Chris, nagpapaalam po ako. Anong papaalam mo? You're fired. Hindi, ako po iaalis na. No? Kasi in-explain ko sa kanya, sabi niya, sige Chris, kapalaran mo yan. Mga ganun mga boss eh, tama ba? Now, nagkaroon po ako, after ko pong naging ganito, ang ginawa ko po, sumunod kong ginawa, nag-part-time po ako. So, ginagawa ko to, tapos nagpa-part-time po ako, nagtuturo po ako sa mga estudyante. Yung mga college student, yung mga gagraduate, so pumupunta ako sa mga school, iniimbita nila ako sa mga symposium, tapos nagkakandak ako ng ganito. Hindi po yung business, yung tinatawag na mindset. No? After nito, may isang estudyante sa akin, somewhere in, hindi ko nasabihin yung school, nagtaas ng kamay, siguro nasa 500 yung audience. Sabi niya, Sir Chris, good news, salamat po, naka-attend kami ng seminar niyo about financial literacy. Sabi niya sa akin ganun. O sabi ko, di maganda. Sabi niya, good news, sir. Pagka-graduate, tama-tama, mag-graduate po ako, hindi na po ako maghahanap ng work, didiretso na po ako sa business. Sabi ko, hindi naman aim, hindi naman ako bias eh. Sabi ko ganun, business. Sabi ko, wow, di good news. Anong business ang gagawin mo, sir? Sari-sari store. Ay, masama ba to? Hindi. Pero mga brother, mga sister, hindi ito yung uring negosyo yung sinasabi ko. Bakit? Sa panahon ngayon, medyo mahirap po ang magsari-sari store. Tama ba? Pag nagsari-sari store ka ngayon, bilang ka ng ilang buwan, tama ba? Ano mangyayari? Sara store. Tama ba? Uy, yun yung Sara store. Oh. Magsasara yan. Bakit? Diyan mo kukunin yung pantus... Sabi niya, oo nga sir. Sabi ko, pag wala kang alam sa traditional business, mahihirapan ka. Sabi ko sa kanya, sir, sabi niya sa akin, anong negosyo yung papasukin ko? Bibigyan kita ng tip. Ito yung tinuro sa akin ni Mr. Paul Zane Pilzer. Ay, sorry, si J. Paul Getty pala. J. Paul Getty, si JPG. Nakabasa ako ng libro niya
pag magninegosyo ka daw, sabi ni J. Paul Getty, kailangan daw, yung ginagamitan ng time leverage. Narinig nyo na po ba to? Narinig nyo na? Sino ba si J. Paul Getty? Siya yung kauna-unahang naging bilyonaryo sa Amerika sa larangan ng langis. Langis yung business niya. Ano ba yung time leverage? Ito yung ginagamit ngayon nila Lucio Tan, nila Henry C., nila tawag dito nila Mark ng Facebook, nila Bill Gates, nila name it, nila Warren Buffett, yung mga multi-millionaire, billionaire sa buong mundo. Ito yung sikreto nila bakit sila yumayaman. Tama po ba? Tanong ba natin sa sarili natin, bakit ang mga mayayaman lalong at ang mga mahirap lalong Tanong na ba natin sa sarili yan? Matagal na ba ang tanong yan? Nasagot na ba? Kung tagal na niyan, no? Ay masagot. Ito, bigay ko po yung sagot. The reason why bakit ang mayaman lalo yung mayaman, kasi ang mga mayaman, alam nila o natutunan nila yung time leverage. Ano ba yung time leverage? Ang time leverage is simple lang po. Explain ko po sa pinakamadaling salita or para madaling maunawaan. Tao. Ang tao may ilang oras sa isang araw. Sino mga first time? Taas ang kamay. Madali lang naman yung tanong ko eh. Ma'am, ang tao po may ilang oras sa isang araw? Nandiyan ba yung mga tinawag ko? Alam ko nandito lang yun eh. Ma'am, ano po name niyo, ma'am? Apo, sige po. Pearly. Dami namang pangalan, Pearly pa. Yan yung unang bumasted sa akin eh. Oo, yung unang-unang niligawan ko ang pangalan, Pearly. Ayan. Yung sumunod ko lang niligawan, Bernardo na yung pangalan. Pearly. Sabi niya, babae rin yun, babae lang, ha? Okay. Bernardo Jr. Ma'am Pearly, ang tanong, Ma'am Pearly, ang tao may ilang oras sa isang araw? 24 hours. Pwede bang sumobra, ma'am? Si Pearly lang. Ang dami bang Pearly rito? Dami pala. Chok na. Biro na. Per day. Per day. Ma'am Pearly, pwede bang sumobra? Pwede magkulang? Hindi pwede. O, palakpakan natin si Ma'am Pearly. Yan. Ma'am, ano po name niyo, ma'am? Miriam. Sige, si Ma'am Miriam muna. First time niyo, ma'am? Hindi po. Hindi. Si ma'am po na lang. First time kayo kanina, di ba? Ano po name niyo, ma'am? Ha? Maki. Kita niyo na? So, ibig sabihin yung pangalawang niligawan ko, babae din yun. Bernardo, malaki nga lang talaga yung nandito niya. Ha? Saka malaki lang talaga boses. O, Maki, sangayon ka ba kay ma'am? Pwedeng, ang tao may 24 hours, pantay-pantay na binigay ang Diyos. Pwede ba sumobra? Pwede magkulang. So talagang 24 lang. Si Lucio Tan, kilala mo, Maki? Ba't ba, Maki, nagugutom ako? Si Lucio Tan, Miss Maki, tao hindi? Pangalawa, hindi, may sumagot kaya sa akin dito minsan, di ba? Sabi niya, hindi. In-check. Sabi ko, totoo kaya, di ba? Sino mga member may sumagot last time dito? Sabi ko, hindi, in-check yan. Sabi ko, kailan pa naging hindi tao ang in-check? Sabi ko, tao rin po ang in-check, ha? Malalaga. Natatawa kasi kayo sa tanong ko eh. Kung tao si Lucio Tan, Maki, ilang oras meron siya sa isang araw? 24 hours. Lucio Tan had minimum hours of 40,000 hours per day. Sabi na iba, sabi ko na, in-check talaga yan eh. Ang tanong ngayon, alam ko na yung pumapasok sa mga first-timer, alam ko yung tanong, paano nangyari yan, Chris? Tama ba? Ginamitan nila ng formula ng time leverage. Lahat ng bagay may formula sa mundo. Tama ba? Ang math may formula. Ang science may formula. Even ang buhay natin may formula. Now, paano nangyari? Marami pang negosyo si Lucio Tan. Marami. Philippine Airlines, Fortune Tobacco, Asia Brewery, Allied Bank, etc., etc., University of the East. Marami. Isang negosyo lang pag-usapan. Philippine Airlines. Under Philippine Airlines, may mga empleyado ba? Bawat empleyado, ilang oras ang minimum na pinapasok? 8 hours. Yung 8 hours na to, na minimum na pinasok, kanino to? Ki empleyado o ki boss? Ayan, may nagsabi ng empleyado, may nagsabi ng ki boss. Taas ang kamay ng ki empleyado. Okay, wala. Taas ang kamay ng ki boss. Yan, meron nagtaas. Taas ang kamay ng walang pakialam. Ay wala, hindi ko alam kung nasaan kayo eh. Tama ba? Ito po ki-boss, never to magiging ki-empleyado. Kung kayo may sagot na empleyado, never po naging sa inyo yan. Di ba? Pag nag-time card kayo, hindi na kayo, di ba? Nandun lang kayo sa loob at tatapusin nyo yung 8 hours bago kayo lumabas. Tama ba?
Tama mali. Bakit naging key boss yan? Kaya ka nga binabayaran eh. Binibili niya yung oras mo, lakas mo, yung skills mo, o yung mga natutunan mo. Tama po ba? Kaya gumagana yung mga negosyo niya kahit natutulog siya. Tama po ba? That's why si boss, kada merong kinukuhang empleyado, parami ng parami yung oras niya. Tama ba? Ang tanong, si boss, pag natulog, may kita wala? Meron. Tama po ba? Nakita nyo na ba ang Philippine Airlines nung inantok si Lucio Tan? Gumaganon din? Gumaganon yung mga aeroplano, inaantok siguro si Lucio Tan. Gumigewang eh. Tama ba? O kahit tulog